my beloved Boss Mike Cervera. Balitang-balita na sa pahayagan. Oh, pasok! Inanunsyo ni PBBM na may arrest warrant na. Eto na mga kababayan ha. Si Pangulo na mismo ang nag-anunsyo nito. Sa bagong video, inanunsyo ni PBBM na may arrest warrant na laban kay Zaldi Co. Bukod kay Co, damay din daw ang 17 individual mula sa DPWH at SunWest Corporation. Kasunod ito ng pagsampa ng kaso ng Ombudsman sa Sandigan Bayan itong Miyerkules, batay sa ebidensya mula sa ICI at DPWH. So paano yan mga kababayan ko? Paano na itong mga ito nanginginig ng mga karat na ito? At hindi lang ho yan. Meron pang kasunod yan. Heto pa. 1,200 pa. 1,200, humigit kumulang, na mga kurakot at magnanakaw sa gobyerno ang isusunod na mga kakasuhan at i-issuehan ng warrant of arrest. Seryoso si Pangulo, mga kababayan ko. Sobra, seryoso yung mama. Si Pangulong Bongbong ang tinutukoy ko. Wala. Ay, naku, kininayo ko na Biruin ninyo, kahit itong si Roque, kahit na stroke na, mga kababayan, inisyuhan na rin ng warrant of arrest at kinansila na rin, kinansila na rin, una, yung kanyang pasaporte, lagot kabakla. Lagot ka bakla. Biruin mo yung mga kakatira nyo kay Pangulo. Si Pangulo hindi nagsasalita. Si Pangulo tahimik. Si Pangulo nag-iisip. Si Pangulo trabaho lang ng trabaho. Tulad ni Chris Ulo. Kinang-inan. Si Chris Ulo. Mga kababayan ko. Yan. Takot kay Ninong Xi Jinping. Pero, mahal na mahal niya si Ninong Martin daw niya. Diba mga kababayan ko? Yan yun. Sinasabi ko sa inyo. Nawala tuloy ako sa linya ko. Nandyan na ba si Jai? Eto na. Ulitin ko lang sa inyo, Attorney Empoy, makinig kayo. Ai Chang, Arnold Lopez, nasan ka na? Eto na mga kababayan ko. Si Pangulo, hindi nagsasalita. Banat sila ng banat ng kahit na ano. Syokdulan na binababoy na nila sa social media. Syokdulan sinasakyan na ng mga mainstream media. Yung mga banat dito kay Apo, di ba? Pero mga kababayan ko, tandaan nyo, hindi nagpatinag ang Pangulong Bongbong sapagkat ang kanyang layunin ay maglingkod ng totoo, tapat sa mamayang Pilipino at sambayanang Pilipino, mga kababayan ko. Dahil po, ang kanyang mandato ay hindi naman ho makipagbardagulan at benggahan. Tandaan nyo yan. Ano ang mandato ng mga nahahalal na mga pinuno ng bansang ito? Ang maglingkod, ang magtrabaho para mapaglingkuran tayong mga mamamayang Pilipino. Hindi po makipag-away na tulad ng ginagawa ni Buday na kinakampihan ng mga ilang simbahan na akala mo namang kibubuti. Pero, kung babaybayin mo naman ang mga pinagmulan, dudumi naman. Yun po yun mga kababayan ko, akala mo mga malalinis. Yung pala mga kababayan, kapag inungkat ninyo ang kanilang pinagmulan at kung sino yung mga pinuno niyan, mga kababayan, masahol pa sa mga kriminal na paulit-ulit gumagawa ng mga kasalanan na talaga namang nakakasuka. Tama ba? Tama ba mga kababayan ko? Pag nasabihin nyo pag mali ako.
Di ba? Yan po yun. Kita nyo, ang kaibahan na hindi ho nakikita at hindi naunawaan ng ating maraming mga kababayan na mga 18 siguro sila. Di ba? Yan po, tingnan ho ninyo ang kaibahan. Si Pangulo, trabaho ng trabaho, pumupunta sa ibang bansa para ho makaingganyo ng mga mamumuhunan at makapaglagak ng kanilang mga negosyo sa ating bansa, makatulong sa ating mamayan, makapagbigay ng mga trabaho at makapaglikha ng mga kita para may pantustos sa pangangailangan ng mga nasa laylayan nating mga kababayan. Ito pong isa, kanyang vice presidente, naghahakot ng pera, dinadala sa ibang bansa, ginagastos, pinangsya-shopping, pinanlilibre sa napakarami niyang mga bantay. Akala mo naman, meron pong banta sa kanyang buhay. Kahit ho mga kababayan, langaw at lamok, hindi na ho madadapuan. Sa dami po ba naman ng ginagastusan ng pera ng bayan na kanyang mga tagabantay. At hindi lang ho yan. Bagkus, ang ginagawa niyan, imbis na i-promote ang ating bansa para naman makaingganyo ng mga turista, abay sinisiraan pa. Diba? Nakakakinang ina. Tama, mali. Sige nga ho. Tama, mali. Si Sara, lustay ng lustay. Si Presidente Bongbong Marcos, ang ginagawa niyan, inganyo ng inganyo para may mamuhunan. Kita nyo ho? Yan ho ang kaibahan. Si Pangulong Bongbong, trabaho ng trabaho. Si Aling Buday, anong ginagawa? La mierda, la cuacha. Si Pangulong Bongbong, napakagandang imahe. Hindi nakikipag-away. Hindi nakikipag-bengbangan, benggahan. Hindi nakikipagbardagulan. Yung isa, si Sara, si Buday, anong ginagawa? Palaaway. Tama, mali. Palaaway yung ale. Kaya nga ako nagtataka mga kababayan ko kung bakit may mga kumakampir yan. Oo. Bakit pa ho may natitira na mga kakapranggot na mga sumusuporta pa diyan po sa isang vice presidente na wala naman ng silbi. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, meron po ba kayong natatandaan? 3 taon nang mahigit na nagtatrabaho ang Pangulo, pero yung Vice Presidente, 3 taon nang mahigit, may maipagmamalaki ba ito na proyekto na nagawa niya para naman ma-impress tayo? Sige nga ho mga kababayan ko, paki-explain nga ho yan. Kasi ho mga kababayan, hanggang ngayon, mag-4 na taon na, matatapos na ho yung mga termino nila na mga Pangulo at Vice Presidente. Si Pangulong Bongbong, hindi ko na ho mabilang sa mga daliri ko at kahit isama ko pa yung mga daliri ninyo, ay hindi ko na ho mabilang yung mga accomplishment niya, yung mga tagumpay na pinamalas sa ating mga Pilipino. Tama po, tulad ho nito. Ito hong paglaban, totoong paglaban. Ano po, Iba ho yung paglaban May masabi lang Si Pangulo, hindi ho mema lang. Totoong paglaban, may aksyon, may resulta, may napapakulong, may napapanagot. Yan po ang dapat na ginagawa ng isang leader. Hindi po yung magkikwento, magbabanta, mag-iimbita, magpapaliwanagin, tapos absuelto na. Kumuha ng gabinete,
kapag ka daw sumobra na yung ninanakaw, sasabihin, alis ka na, sapat na sa'yo yung nanakaw mo. Yung iba naman ang magnanakaw. Para everybody happy, di ba? Si Pangulo, hindi po pwede yung ganyan. Kahit ikaw, kako nga, uulitin ko lang, kamag-anak, kakilala, kaalyado, kapartido, kahit ate ka pa. Kung ikaw ay mapapatunayan na ikaw ay nagnakaw, hindi sasantuhin ang baba mo. Diba? Tatabasin ang baba mo ni Pangulo. Tama? Yan po ang kaibahan. Ito ho yung dapat lagi po tayong matuto sa ginagawa ni Attorney Claire. Si Attorney Claire, magaling sa ganito. Magaling siya pag kukumpara bago tayo humusga. Marami kasi husga lang ng husga. Pero mga kababayan, hindi naman nagre-research, hindi naman ho tinitignan yung mga nakaraan. Yung mga nakaraan na sinusuportahan pa rin nila kahit na po mas milya na ang layo ng mga nagawa ng mga ng kasulukuyan na gobyerno. Yun. Tama, mali. Sige na, mag-like na kayo. Wala pa sa kalahati. Mag-like na kayo sa mga DDS dyan. Bati-bati na tayo. Diba? Huwag ko kayo magagalit sa akin ba? Kahit po ganyan kayo. Mahal na mahal ko kayo. Laging bilin ko yan. Di ba? Anong bilin ko sa inyo? Mahalin natin ang ating kapwa at ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Ganon. Kaya, kung ano man, yung nasasabi ko rito, yun ay real talk yun. Ayoko kayong bulahin. Ayoko kayong pagsinungalingan. Dahil yung gusto nyo lang marinig, yung gusto nyo. Hindi ganon. Bilang isang matalinong tao, bilang isang may silbing tao, bilang isang may kwentang tao, kailangan ninyo natanggapin ang mga katotohanan na sa buhay natin kasama ang kabiguan. Kasi nahahawa na kayo Nahahawa na kayo sa mga ugali ng mga Duterte. Ayaw tumanggap ng kabiguan. Mali yan. Lahat mga kababayan sa buhay ng tao, kakaakibat, kakambal, kasama sa buhay natin ang kabiguan. Kaya nga mga kababayan, nung bata tayo, kung inyo mapapansin, yung lapis may pambura. Diba? May pambura. Para pag nagkamali ka, burahin mong gayon. Itatama mo. Kayo hindi. Ayaw nyo na masabihan kayo na mali. Wala. Mananatili kayong ganyan. Ugaling Duterte na kayo. Hindi nyo ba napapansin na ang mga Duterte hindi marunong tumanggap ng kanilang pagkakamali? Hindi marunong tumanggap ng kanilang pagkatalo? Tanggapin nyo na. Wala na. Uulitin ko lang mga kababayan. Sino ba ang nag-umpisa ng kaguluhan? Sino? Si Pangulong Bongbong Marcos ba? Yan ang tanong baybayin ninyo. Balikan ang nakaraan. Ganon, para maitama ninyo yung pagkakamali nyo sa pagbabalik tanaw sa mga nakaraan kung sino ba ang pinagmulan ng kaguluhan. Pwede na akong pumalit. Sino ba to? Si Leonora Brown.
Tama ba, mali? Tama ba, mali? Yan, mga kababayan ko eh. Ang hindi nila maisip-isip eh. Kaya mga kababayan eh, walang makapang-away sa akin ng mga DDS eh. Dahil kapag kami nagkita-kita, pagka ganito ang usapan, no, napapanganga lahat yan eh. Oo! Nganga lahat yan, maniwala kayo. Di ba? Dapat ganon. Sipin natin, kapag kamali, ano bang masama kung tanggapin nyo yung pagkakamali? Ano bang masama kung tanggapin natin ang kabiguan? Ulitin ko lang, walang perpektong tao sa mundo. Maging ang presidente, hindi ho perpekto. Di ba? Maging, mga naunang mga propeta, hindi perpekto. Naubusan ako ng boses eh. Nga itong mga to eh. Sakto kaayo dong. Oh, di ba? Ay, kaayo. Di ba? Yan. Oh, sige na. Eto na mga kababayan ko. Tuloy na natin. Oh, nawala na tuloy ako dito. Yan. Kaso ng Ombudsman sa Sandigan Bayan itong Miyerkules, batay sa ebidensya mula sa ICI at DPWH. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa ang ating mga otoridad. Yan, eto na. Sabi rito ni Paring Leo, anak ka ng toko, 1.5, naku, magdadalawang libo na nga eh. Tapos po 400 lang daw yung naglalike eh. Nakakapagtampo naman kayo eh. Nako, hayaan mo na, wag mo nang kulitin, ano. Eto na. Eto na yung boss nating isa. Marites Musni. Ano na? Oo, salubungin mo ako pag pumunta ako ng Amerika, ha? Oo. Sige na, ito na. Mr. President, umpisan mo nga. At ang susunod na hakbang, wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila. Iharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato. Kita nyo? Walang sinasanto. Walang sinasanto. Alam nyo na ibig sabihin yan. Ngayon, ang tanong ko, mag-quiz muna tayo. Ha? Leonora Brown, mag-quiz muna tayo. Ai Chang, Empoy, Alicia Duran, Pinky May, sa inyo pong lahat. Solidad Kunanan, Pachuchay, mag-quiz muna tayo. Pag sinabing walang sasantuhin, ano po ang pagkaunawa po ninyo? Pag sinabi po na walang sasantuhin, ano po ang pagkakaunawa ninyo? Aber? Sige ho, unawain nyo maigi. Paki-comment naman dyan. Paki-comment kung ano ho. Ano ho yung, ano yung ibig sabihin ng walang sasantuhin. Diba? Yan mga sabi ni Joby, kahit ka mag-anak, mga kababayan ko, yung mga magagandang comment, kahit sino ka pa, hala ka. Yan, mga kababayan, yan. Ano? Awan, kinabagya, awan. Awan, oray kabagyan. Diba? Yan yun mga kababayan ko. Kita nyo? Ang tindi ni Manong, ibang klase to. Sige, Manong, walang sasantuin. Eka. Pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Patay! Kininana! Kunana ka. Ako ang nagsimula ng lahat ng ito. Ako ang tatapos. So, humanda na kayo. Lagot ka, Chis Escudero, Bong Rebella, Jenggoy Estrada, Alive, Villanueva, sino pa mga kababayan? Baka meron pa akong hindi nabanggit. Saldico. Sino pa? Aimee Marcos. Sino pa?
Sino pa? Ninong. Kung ako sa iyo, layo-layo ka na. Oo, mukhang seryoso si Manong natin, no? Mukhang hindi talaga ano no? Hindi hindi talaga. I-comment nyo nga lahat kung sino yung gusto nyong mapanagot. Aber! Ay! Umpisan nyo na yung mga moderator. I-comment nyo nga dyan kung sino yung gusto nyong mapanagot. Sige na. I-comment nyo mga kababayan ko. Oo. I-comment nyo kung sino yung mga gusto nyo mapanagot. Nako. Si Binay pa, no? Si Binay. Si Bongo, si wala na mga kababayan ko. At asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. Nako. At kahit na parang napakatagal dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Nagpapasalamat daw at umihingi po ng paumanhin si Manong Bongbong sapagkat mga kababayan, para sa akin mabilis na nga yan eh. Kailan lang nga yan eh. Di po ba? Kailan lang ho yan eh. Ilang buwan pa lang nakakalipas. Pero ngayon mga kababayan ko, ito na yung ating resulta daw ng pasensya. Yung ating pagpapasensya. Mr. President, hindi ho ganon. Kami ho'y nabibilisan sa inyong kinikilos sa totoo lang. Yun lang naman mga iba dyan. Na mga natatagalan. Di ba? Kita nyo si Marcoleta, question pa yung paglalabas daw ng mga warrant ng mga inaakusahan. Kini-question pa ni Panutsia. Saan kayo nakakita ng ganun? Para bang gustong iligtas pa ni Marcoleta itong mga sinampahan ng kaso at na-isyuhan ng warrant of arrest. Diba? Sabi, para bang napakabilis naman. Oo. Ewan ko ba? Sala sa init, sala sa lamig. Kapag mga kababayan, yung mga kababayan nating iba, sinasabi, ang tagal-tagal naman, wala pang nakakulong. Ito naman si Marcoleta, bakit daw napakabilis? At yan daw mapanganib daw. Diba, mga kababayan ko? Mapanganib daw. Baka natatakot na baka isunod na siya. Ano? Yun ho mga kababayan pinagtatanggol pa kay Sherwin Gatchalian na mayor namin doon sa Valenzuela diba? Yan. Kaya alam nyo mga kababayan ko, kung ikukumpara nyo kay Digong, tama yung sinabi ni Pangulo. Hindi po ito kwentuhan lang. Hindi kwento. Hindi po ito press release lang. Hindi ho. Hindi ho ito bola. Dahil gusto nyo lang marinig na may mapanagot. Hanggang matapos na ho yung termino ni Digong, wala pa rin ho siyang napanagot. Pero eto na mga kababayan ko. Siya pa mismo ang nagsabi. Ito. I-quote natin. I-quote natin mga kababayan ko. Si Digong mismo ang nagsabi na maraming mga magnanakaw dyan sa DPWH. Sinabi niya yon. Tama, mali. Ang tanong, bakit walang napanagot si Digong kahit may isa? Ang gano sakay. Diba? Kahit metong. Walay mga kababayan. Pero si Pangulo, hindi lang 18 kasama si Saldico. Kung hindi may kasunod pa na 1,200 na pananagutin, ang dami nito mga kababayan ko. Sa totoo lang mga kababayan, sa kasaysayan ng Pilipinas, ganito ho, pwede na ho itong pangginis. Yung pananagutin ang mga magnanakaw na napakarami. Kinina. Diba? Diba mga kababayan ko? Napakarami. Antindi. Diba? Kasapakat kasi
Si Digong. Tindi, no, mga kababayan, ha? Idol, wala talaga mapapakulong kasi panay. Kalyado ni Digong ang magnanakaw. Ginawa nga partner, tignan nyo yung mga diskaya. Anong ginawa nila? Imbis na panagutin, tulad ng ginagawa ni Pangulo, mga kababayan ko, ginawa pang partner! Di ba? Di ba? Saan kayo nakakita ng ganon? Imbis na panagutin yung Michael Yang, sangkot sa droga, ginawang partner ni Digong. Ginawa pang advisor, economic advisor ni Digong para ipakita na, sabi ni Digong, mga potang ina nyo! Si Digong nagmumura, hindi ako ha. Si Digong, gagayahin ko lang yung sinabi niya, i-quote ko lang sa inyo. Sabi ni Digong, mga potang ina nyo! Huwag ninyong gagalawin. Michael Yang, economic advisor ko yan. Diba? Parang yun na ho yung yung kanyang tsapa na wag, hindi ka magagalaw kasi bata kita. Tama, mali? Si Digong, ginawang economic advisor, ginawang partner yung Michael Yang. Ito na mga ghost project at mga proyekto na mga substandard. Ginawang partner din naman ni Jack Ma. Pinakyaw nila eh. Pinakyaw. Di ba? Si Bongo ginawang partner. Ginawang joint venture sa mga proyekto ng construction. Etong mag-asawa, etong kumpanya ng mga diskaya. Ang bobo nyo na lang kapag hindi nyo pa mag-gets yung sinasabi ko, mga DDS kayo. Nasisense nyo na ba yung paliwanag ko? Putang inang yan. Nanggigigil na naman ako kay Digong eh. Sa totoo lang eh. Kung paano pinaikot-ikot itong mga mahina ulo eh. Sa totoo lang noon pa talaga. Anti-Duterte na ako eh. Inang hayop na yun eh. Puta. Tama ba? Tama ba? Yung sinabi ko, tama. Hindi katulad nito. Itong mama na ito, hindi katulad nito. Tapos, inaaway pa nila. Inaaway pa nila itong mama na ito na siyang seryoso na magkaroon tayo ng bagong Pilipinas. Diba? Yan o. Tignan nyo. Isa pa. Kanya-kanya sila ng kingdom eh. Kung si Digong, si Jack, si Michael Yang. Kung si Bongo, si mga diskaya. Kung si Roque, mga pogo. Kita nyo, di ba? Nakukuha ninyo? Mga pogo. Ewan ko kay Panelo kung ano yung sa kanya. Antitindi nila. Si Garma, PCSO. Pag-usapan natin ng PCSO, singit ko. Ang layo naman ng ginagawa ng PCSO ngayon. Ito lang kung ikukumpara lang natin, siya pamumuno ng administrasyon ni Digong, ang PCSO ay hindi nyo maramdaman. Hindi katulad ngayon na panahon ni Pangulong Bongbong, ang PCSO mga kababayan, walang tigil sa pagtatrabaho. Kagabi kausap ko, yung isang kawani ng PCSO, ay nako, alas 10 na ng gabi nagtatrabaho pa rin sila. Kita nyo, yung paglilingkod, pinakita niya yung kanilang pinagsisilbihang mga Pilipino. Buong bansa, may mga tantos dahil kailangan lahat yan mabigyan ng kanilang mga tulong at mga ambulansya at marami pang mga ayuda
na mga naging na biktima ng ating kalamidad na sunod-sunod. Tindi. Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, ang pagbibigay ng ambulansya, na topic na natin to, ay pang-Guinness Book of Record. Sandamakmak, sandamukal. Tatabunan ni Pangulong Bongbong kasama po yung mga pinuno ng PCSO, lalong-lalo na yung ito, napakabuti na itong tao na to, grabe. Yung pong ating kaibigan dyan, yung ating idolo dyan, si Mel Robles, mga kababayan, yung general manager dyan. Ang tindi nun. Nung una, mga kababayan, di ba, binibira nila yan? Binibira nila ng binibira, tapos wala rin naman nangyari. Inakusahan, siniraan ng kung ano-ano, na nanguna pa yung Ngayon, wala nang silbi na si Maharlika. Yun, mga naiwan sa kanya, yung mga tatanga-tanga na lang, yung nanonood sa kanya. Ano nangyari, mga kababayan ko? Alam ni Pangulo, eto ulitin ko, ano ang ibig ko sabihin dito? Alam ni Pangulo, yung mga tao na ilalagay ay makakatulong talaga sa sambayan ng Pilipino. Tulad nung general manager na yan, dyan sa PCSO. Di ba? Si Mel Robles. Kita nyo ho, mga kababayan ko? Ang tindi. Yung pong bibigay ng mga ayuda, hindi ho basta ayuda, disenteng ayuda. Hindi po supot-supot na pandesal at isang biskwit ang pinamimigay. Nakatimba na maayos, disente na pinamimigay. Hindi ho naka-plastic ng kulay berde, nakitang-kita mo, 5 piraso ng pandesal. Tama, mali. Sabihin nyo, mga kababayan, kung mali tayo. Pero yun ang talagang nakikita natin dito, mga kababayan, So ngayon, siguro naman napapakinabangan nyo na yung sandamakmak, sandamukal na ambulansya. Dahil halos lahat ng mga bayan ay pinagbibigyan na ho lahat. At patuloy pa rin na lumilikha at namimigay ng mga ambulansya. Kita nyo, mga kababayan ko? Yan. Diba? Tuloy. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Grabe, no? Ayan, nagbunga na raw ng magandang resulta yung ating mga pasensya. Alam nyo, sobrang napaka-humble. Mr. President, masaya kami. Mr. President, hindi kami natatagalan, nabibilisan na nga kami. Mr. President, yung ginagawa ninyo na walang tigil, yaang pagtatrabaho nyo, yan po, dyan po kayo minamahal ng tao. Yung pag-uugali ninyo na hindi kayo naganti, hindi kayo nagpapasubali sa mga pang-aasar, pang-iinsulto, pang-yuyurak sa inyong pagkatao ng mga tao na wala namang napatunayan, kung hindi ipagtanggol lang yung matandang wala naman ng silbi. Diba? Yun mga kababayan Yun lang yung kanilang intensyon. Our beloved Boss Mike Severa.